guys, a day in my life as a Buddha here in Japan. Now, mag-storytelling tayo guys. You know, kung bakit nagpunta ako dito sa Japan, why I'm staying here in Japan, no? Dinala kasi ako dito sa asawa ko. Kung bakit ako nagpunta dito sa Japan, kasi when I was young, before ako nag-asawa, I'd never know my husband. Hindi ko na-meet ang asawa. Hindi ko pa nakita yung asawa ko. At hindi ko alam kung bakit ako nag-asawa ng Hapon. Na ever since, wala sa isip ko nung mag-asawa ng Hapon. Wala. I don't have any, wala ko'y pangarap to get married a foreigner. But since hindi ako makalabas dati sa bahay because you know, ang parent ko very strict, especially to my nanay. She's very strict to me when it comes to go out. I never experienced about boyfriend because yun nga, hindi ako makalabas. Like my life when I was young, para akong isang piniriso. School, bahay. Hindi ako pwedeng lumabas kasi maraming magalit. Stricto yung parent ko, stricto yung nanay ko, at yung mga kapatid ko na lalaki. Because you know why? I am the only one girl in my... Ako lang kasi ang nag-inusar ang anak nila na babae. Marami akong kapatid na lalaki. We are 8 siblings in my family, no? Yung anak ng nanay ko, 8 kami. Pero 7 yung lalaki. So I have 7 brothers and I am the only one girl. So, kaya siguro strict sila sa akin. Pati yung mga kapatid ko na lalaki, ayaw nila akong lumabas. Even nag-try akong sumama sa mga kapitbahay namin na mga dalaga katulad ko. Ayaw nila. At pinagalitan pa nila kung bakit daw, kung gusto silang lumabas, wag nila akong dadalhin. So hindi talaga ako yung life ko is like a prison na dili ako makalabas, basta makalabas lang ako during Sunday when we go to church, and then after that mamalingki, then go back home. That's my life before. And you know, time comes, no? Anong tawag nito? When I was in college, before ako nag-graduate ng college, and umuwi muna ako. Before ko nag-graduate ng college, during my practicum time, because na-meet ko yung isang foreigner na kagusto sa akin. Hindi naman ito kagandahan yung mukha ko guys, pero hindi naman sa pagyayabang dati, yung bata pa ako talaga. Kura-kura body yung katawan ko. Although hindi naman ako maganda, pero binabawi ko sa katawan ko. Unlike now, nga dambuhala na. But my shape talaga yung katawan ko. Proud ako noon kasi Coca-Cola body talaga. Even though I'm not beautiful, but nakuha ko lang sa katawan ko. And then yun, nagustuhan niya ako, pero hindi ko siya nagustuhan at first because natakot ako. Ayun nga, yung mind ko kasi before, makatapos lang ako sa pag-aaral, then makakita ako ng trabaho,
yun, mag-work ako and then to help my parent and also to build my own home, my own house. So, yun, that's my mindset before. And then, hindi ko nag-iisip na mag-asawa ko ng partner. Wala. Siguro, nakuha ko din siguro na yung, hindi kasi ako makalabas. Hindi ako go outside. Hindi ko na yung na-experience ng mga young lady before, yung young age like me before na growing up na yun, free sila to go out with their parents, no? Yung parents nila okay lang na lumabas sila, yung like nightlife, but hindi ko yan naranasan. Even though nandun lang ako sa bahay kung may mga bisita yung mga kapatid ko or nanay ko, yung sila, hindi ako pwedeng lumabas. May rule yung parent ko na pag may bisita sa bahay, may magpunta sa bahay, lalo't na bata, hindi ka pwedeng lumabas. So, nandun lang ako pag may bisita kami, tatago lang ako sa kwarto. Then after that, pag umuwi na yung bisita, saka na din ako lalabas. Ayun, yung life ko before. And time come, after ko na nag-graduate, way back again, fast forward. After ko nag-graduate ng college, syempre, nag-apply ako ng trabaho. And then yung foreigner na na-meet ko during my practical time in the hotel and restaurant, yun, tawag nito, nasabi siya sa akin na uuwi siya sa kanila sa Las Vegas, and then after that, by June, babalik siya dito doon sa Pilipinas para, ayun nga, gusto niyang ma-meet yung parent ko, and then at the same time, magpakasal na daw kami. Pero hindi, sabi ko, okay, but hindi ko yun iniisip kasi in my mind, marami siyang babae, hindi ko maniwala. Hindi ako naniwala sa mga sinasabi unless pag bumalik siya dito, pag bumalik siya, dyan na ako maniwala pag bumalik na siya at magpunta kami ng parents ko. Pero hindi yun na yun nangyari kasi nung time umuwi siya sa US, umuwi din ako sa aming province. So that time, while I'm waiting my interview sa hotel, sa floating restaurant before, while I'm waiting the date, so I'm go back in my hometown, in my province na kasi fiesta yung time na yun, ay nagkataon na yung fiesta na yun, may mga party, may mga disco or before the day, before yung celebration day, fiesta celebration, may mga may mga disco, may mga sa labas, every night, may nightlife every night, no? And then gusto ko yung maranasan yung time na yun kasi malaki na ako eh. Graduate na ako, I was 23 running 24. So, gusto ko sana ma-experience din kahit papaano, no? Yung life na manood ng kung ano sa labas kasi hindi ko siya naranasan. Ngayon, ayaw pumayag yung nanay ko. Galit yung nanay ko, pinagalitan ako kasi bakit daw sasama ako sa mga anak ng kapitbahay namin na ano ba yung paggabi, bakit daw babae hindi sa isang babae na lumabas paggabi, no? And then yun, also my brother, yung mga kapatid ko na lalaki, isang kapatid ko na lalaki na sinabihan ako, alam mo ba kung ano yung pag ang isang babae lumabas ng gabi, kung ano yung hinahanap ng isang babaeng lumabas paggabi? Sabi ko,
bakit ano pala, may hinahanap ba ang isang babae